tinapat. Nagsiamit kayo at siya'y pagdangan magpakailanman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa paggunita po natin sa kapistahan ni na San Timoteo at San Tito, ang tawag sa kanila ay Disciples of the Apostles. Tayong lahat ay hihingi ng kanilang pamamagitan upang katulad nila, hindi lamang tayo maging kaibigan ng Diyos, tayo rin ay suguin o tumupad sa pagsugo sa atin ng Panginoon bilang mga makabagong henerasyon na nagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaugnay nito, atin pong nakikisa tayo sa solemn declaration ng Our Lady of Good Voyage, ang mahal na Birhen ng Antipolo, sa pagiging kauna-unahang international shrine sa Pilipinas. Kasama ng ating Parish Pastoral Council, tayong lahat ay nakikiisa sa panalangin sa pagdiriwang na ito. Ganon din po ating isinasama sa ating panalangin ang lahat ng mga nagpamisa ngayong umagang ito at ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga naging kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo ang mga katangian ng apostol, kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang mga kanilang dalangin, kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban, para kami marapatin mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak. Sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat, tulad ng ginawa ng aking mga ninuno, tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na ako makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, tulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poog nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay pinahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginoon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin. Sanlibutan ay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa lukay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magdala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat.
Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbalitaan kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin mo na ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Every 23rd of the month, kung kayo po ay nagiging bahagi ng pagdiriwang dito sa Pambansang Dambana, sa healing liturgy, ay tayo po ay nagpapalabas ng mga testimony hinggil sa pagpapagaling ng Diyos through the powerful intercession of Saint Padre Pio. Ano po ang nasa likod nito? Ang nasa likod nito ay, number one, hindi lamang para ipaalam sa atin ang kabutihan, awa at pagmamahal ng Diyos through the intercession of His Saint, Padre Pio. Pero bukod doon, ito rin po ay isang pag-anyaya at pagtuturo sa ating lahat na bahagi ng ating tungkulin bilang mga binyagan ay ang magpahayag sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Bakit kailangan natin gawin yon? Sapagkat hindi tayo dapat maging kimi sa pagsasabi ng katotohanan ang Diyos ay nagtatrabaho sa ating buhay. Gawain natin yon bilang binyagan. Bilang binyagan, may dalawang mahahalagang sangkap na nakapaloob sa buhay natin bilang Kristiyano. Naging Kristiyano tayo sa pamamagitan ng binyag. Ang una ay ang maging kaibigan ng ating Panginoong Jesus. Ang tawag dyan ay to become a disciple or discipleship. At ang pagiging kaibigan ng ating Panginoong Jesus ay hindi lamang ang pagkilala sa Kanya, hindi lamang ang sikaping siya ay maging malapit sa atin, kundi ang pagiging kaibigan ng ating Panginoong Hesus ay nangangahulugang magkaroon ng relasyon sa Kanya, stable relationship. At nangyayari yan sa pamamagitan ng ating araw-araw na pag-aaral, pagkilala sa Kanya at pagdarasal. Napakabisang pamamaraan para maging kaibigan ng ating Panginoong Hesus. Pero hindi doon natatapos ang lahat. Ang marami sa mga binyagan na Kristiyano, tumitigil doon. Akala nila, kapag meron na silang relasyon sa ating Panginoong Hesus, tapos na ang kanilang pananagutan bilang mga binyagan. No. Our life as a baptized does not end doon sa pagiging kaibigan ng ating Panginoong Hesus. Tayo, bilang mga binyagan, pagkatapos nating maging kaibigan ng ating Panginoong Hesus, ay sinusugo para magpahayag ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay, na ang tawag naman ay pagiging apostoles
sa ating mabuting balitang narinig. Matapos hubugin ng ating Panginoong Hesus ang 72, isinugo niya itong mga ito para magpahayag ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos. At ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. At ganyan din ang pagtawag sa atin, na naging pagtawag din ni na Saints Timothy and Titus. Ang ganda ng pamagat sa kanila o tawag sa kanila. Ang dalawang ito ay kung tawagin ay disciples of the apostles. Kaibigan ng mga apostoles. At hindi nakapagtataka kung bakit sa kanilang buhay sila ay nagpahayag ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos bilang sinugo rin na magpahayag. Alam niyo mga kapatid, kung meron mang pinakamahinang aspeto sa buhay natin bilang Katoliko, ay yung pagiging kimi natin na magpahayag ng kabutihan ng Diyos. Daig na taig tayo ng ibang sekta. Hindi sila nahihiyang tumayo sa gitna ng palengke, at yan ay nakikita nyo rin. O tumayo sa bus. At ano ang kanilang ginagawa? Nagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Tayo, pinagkikibit lang natin ang balikat. Tayo, nahihiya. Kung minsan nga pinagtatawanan pa natin at ginagawa nating butt of jokes. Yung mga nagpapahayag at nagte-testimony sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Pero hindi yan ang pagtawag sa atin. Ang lakas nating magkwento at mag-story ng nangyayari sa ating kapitbahay. Gustong-gusto nating nakikinig sa nangyayari sa kanila at nagbabahagi din ng kwento nila sa iba. Kaya, usong-uso sa atin sa Pilipinas ang Marites. Pero bakit kapag Diyos na at kabutihan ng Diyos ang ating ipapahayag, kimi ang ating bibig? Hindi tayo makapagpahayag at tayo ay nahihiya, na para bang ang laking kahihiyan kapag yung karanasan natin sa pananampalataya ang ating ibabahagi. Mga kapatid, ngayong umagang ito, ginaganyak tayo at hinihimok tayo ng inang simbahan na hindi lamang maging kaibigan ng ating Panginoong Hesus. Hindi tayo dapat mahiya, katulad ng sinabi ni San Pablo, na ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay sapagkat tayo bilang kaibigan ng ating Panginoong Hesus ay sinusugo para magpahayag ng katotohanan yan. At yan ay gawain natin bilang mga binyagan. Nawa, sa paglabas natin ng simbahang ito, o matapos nating manood ng live streaming sa bawat simbahang o misang ating dinadaluhan, mabago ang ating pagtingin sa ating pananagutan bilang binyagan. Katulad ni na Saints Timothy and Titus at ng mga sinugo sa ating mabuting balita ngayong umagang ito, naway huwag tayong maging kimi sa pagpapahayag kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Nawa, katulad ng marami pa na binyagan, tayong lahat ay magpahayag ng katotohanan dala ng ating pagiging binyagan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Panginoon, naririto kami ngayon. Puri ka, Diyos, sa manunikang sa salita. Naghandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay na bunga ng aming pagsisikap. Panginoon, naririto Sa iyong kagandahan loob narito ang aming alay. Mula sa katas ng masaktuhan ng aming paggawa, alam ko ito para nagbibigay ng Diyos. aming alay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha at tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayong kami naghahain para kina Saints Timothy and Titus. Sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, sa ikapatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sina San Timothy at San Tito ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya sa Jesucristo na maasahan sa katapatan ay nihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang mga lasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mo'y dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at diya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Pinagmamasdan ko ang langit na gawa ng iyong mga kamay. Ang buwan at mga bituin na sa langit niyong inilagay. Kanganga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. O sino kayang siyang tao na iyong pinagmamasdan? Ginawa mong anghel ang katulad, pinuno mo ng karangalan. Kanganga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Ang
isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para rin sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po. Kanganga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananaligan ng ulira naming sina San Tito at San Timothy ay maihayag namin at mga tinuro nila ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, sa paghahangad nating makapagdasal ng mas mataimtim at maayos, ninanais nating magkaroon ng mga upuang may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary. Sa ganitong diwa ay muli tayong kumakatok sa may mabubuting loob na maghandog ng tulong para sa katuparan nito. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating pamisahan at opisina para sa mga detalye. Maraming salamat po.
Ikaapat, para po sa pagpapalaganap ng debosyon sa ating patron, ang Konfradiya ni Santo Padre Pio ay pupunta sa Thailand ngayong February 2024. Sa mga nagnanais pong sumama, kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina o sa pamisahan hanggang January 30 lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Mayo at lipaya, Kanyang paggaling at abag, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian.